So pakita ko lang, ito yung mga nakuha namin. Ang lalaki palang bato nito. Ayan, ang lalaki. Sana naging kayamanan na lang to para mayaman na tayo, no? Ayan guys, alam niyo ba kung anong laman nito? May project tayo, no? So papunta tayo ng project. Ito, mga tools ng construction. Ayan, tobo, barita, kabra, pala, grinder, at kung ano-ano pa, no? So abangan na lang ang mga susunod pang mga kalikwatsero. Good morning, ano? Ito nga yung ating bagong project ngayon. So itutur ko kayo, pakikita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin at kung gaano to kasalimuot, no? Paano masabi? Ito guys, oh. So guys, ito nga yung ating project. Ayan. So naka-board up or naka-enclose yung ating panambak, no? Pasok tayo dito sa maliit na kwarto na to or maliit na pintuan. Ayan. Kita nyo kung gaano kagulo, no? Panambak yan. At pasok tayo dito. So konting background lang, mga kalikwatsero. Ito po ay merong existing na 3 palapag na bahay, no? Kaya lang nung pinatawag tayo a year ago ay inassist natin, no, yung client o yung may-ari ng bahay na to. Kasi sa 3rd floor ay ang daming cracks ng kanyang concrete, no? Tapos doon natin na determine o doon natin na pag-alaman na yung mga bakal na ginamit ay undersized para sa 3rd floor na bahay. Ayan, kung makikita nyo yung mga poste na yun, no? Ayan, yung mga dowels ay 12 mm lang yung poste. Tapos yung kanyang stirrup ay number 8. So undersized talaga. Ito guys, pakita ko sa inyo yung dating poste, ano. Although 6 na bakal naman siya, kaya lang ay ayan, ano. Ito yung existing na bakal. 12 mm yung poste. Nag-carry siya ng 3 palapag na bahay. Kaya nung nakausap natin yung may-ari, sabi natin na mas kung i-retrofit natin o patitibayan natin yung existing na bahay ay mas magastos din yung assurance ng integrity ng bahay, no? O yung building ay hindi natin masisigurado, magagastusan lang. Kaya ang nirecommend natin na i-demolish na lang since 20 or 22-year-old na yung bahay. Tapos yun nga, pumuputok na yung konkreto because hindi natin alam kung tama ang pagkakatimpla at yung size ng bakal nga ay undersize, tapos 3 palapag. So sabi ko, nakakatakot. Nirecommend natin na i-demolish na lang at maggawa ng panibagong bahay. So ito na nga nangyari guys, ano. Iba yung gumawa ng demolition work. Ayan. So ito na yung mga tinibag na konkreto, no, yung pader, yung biga, yung flooring. Ito na nga po yung mga sinako, no, nakasaking para hindi makalat. Ngayon, ang scope of work natin ngayon, tatayo tayo ng panibagong bahay, no? So ang haba nito guys ay 15.6 meters siya, no? Tapos ang lapad ay makitid lang, no? Ayan, so ito yung challenge sa atin ngayon. Ganito kasikip yung area, halos wala tayong makilusan, pero magtatayo tayo ng panibagong bahay, no, na 2 palapag. So ito halos yung ating hallway, yung dinadaan natin, ang sikip, alanganin na yung 2 tao, no. So ito yung tatagain natin. Ganito siya ka haba, no? Parang tren. Ayan. So ito yung lumang flooring. Huhukay tayo ng foundation dito para sa poste. Tapos itataasan natin yung floor niya, no? Mula dyan ay 0.8 ang angat. Yun ay magiging bagong flooring, no? Kasi ito yung old, so itataas natin. Ayan.
So ayan, ganun ka-bulky yung ating mga dinimolish na pader, no, tsaka biga na siya rin nating ibabackfill dito. Ayan. So dito guys, suhukay tayo ng ang laki ng foundation niya. Footing foundation or column footing 1.5 by 1.7 by 1.5 yung lalim. So titingnan natin kung sorry. Isaking nyo pa yan. Ayan. So ito, ang dami panambak, no? So ang ating gagawin lang ay magmula yan sa kulay pintura. Kulay pulang pintura na yan hanggang doon. Yun, ganun kalayo, no? So pag nagawa to, parang trend lang to. Ayan. So update na lang tayo guys, ano? At kung masusubaybayan nyo ang vlog na to ay from ground zero, ano? O ito yung simula. Tapos makikita nyo kung paano mabubuo to at kung gaano kahirap. Pero lahat yan guys, mayroong diskarte. Gamitan natin to ng discarding malupit. Alright? So shout out sa dalawa nating mapupuging worker, no? Ayan. Mga binata pa to mga ito. A few moments later. So yan mga kalikwatsero, no? Andito tayo sa ibabaw, hindi tayo makagalaw sa ilalim. So pakita ko lang sa inyo kung gaano kalalim yung nandun, no? Yung baba yun. Ayan. So napakasalimuot talaga ng lugar na to, no? Ito yung challenge sa atin. May mga existing na siya, mga karatig na kapitbahay, no? Tataas na rin ng kanilang mga building o kanilang mga bahay, 3 palapag, 4 na palapag, ano? So ayan, so meron tayong rito, plano, ano? Pinagawan talaga ng drawing ng may-ari ito. Pinagawa ng construction plan, no? Architectural, structural, electrical at plumbing, no? Complete sets of drawings guys. Ano, ito yan. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-estimate tayo ng bakal na gagamitin, ano, para ma-order na ng ating client, no? So yun yung ating gagawin, mag-estimate tayo ng bakal para ma-order at ma-fabricate natin, no? Habang yung ating mga tauhan ay mag-excavate ng foundation. Alright, so ito, no? Ayan, no? Ganun kataas yung kapitbahay. Ito yung other kapitbahay. Ito yung isang palapag lang. Pagkatapos ayan yung multi-metering, ano, ng Meralco. Ito yung mga practice ng Meralco ngayon, ano? Nandun yung metro sa taas ng poste nila para iwas sa jumper. So guys, ito yung challenge natin. Magugulat kayo kung paano natin tatayuan ang panibagong bahay ito na ganito kasukal, ganito kasalimuot. Alright, so sige, estimate muna ako guys ng bakal na gagamitin. A few moments later. Yo guys, ayan, alas 5:30 na ng hapon guys. Eto, no, nag-start na tayo mag-excavation sa project nating munting project, ano. So pakita ko lang, ito yung mga nakuha namin. Ang lalaki palang bato nito. Ayan, ang lalaki. Sana naging kayamanan na lang to para mayaman na tayo, no? Ang bato, ayan, ang lalaki. Adobe, tsaka buhos. Sulit na konkreto. So ito yung ating initial na combined footing, ano. Ayan. Ayan. Mga 0.6 pa ang lalim nito. So kulang pa ng mga 90, ano, hanggang 1 meter. Kasi ang laki nito guys ay 1.7 by 1.5 by 1.5 yung lalim, no? So yan, combined footing. Abangan nyo na lang yung mga development pa. So pagod na ang katawan lupa natin, ano. Ito yung plano, ito yung mga gamit natin. Ayan. Tapos ito yung ating mga sinakong mga dinimolish na structure, no? Ayan, ang dami, no? Ang bibigat, sinasako natin lahat. Ayan. So abang-abang na lang sa mga susunod pang kabanata.
no, hindi pa natin ma-visualize kung ano yung itsura nito, no. Pero ito mahaba to, parang trend. Ayan. So shout out po sa mga kapanood nito, at huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-share at mag-like sa ating vlog. So yun lang muna. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Shout out sa mga viewers na makapanood nito, no? Shout out sa mga viewers na makakapanood nito. All right.